Isang matapang na pag-expose ang ginawa ni Kong Rodante Barcoleta sa Kongreso matapos niyang isiwalat ang demonyo plano ni Pangulong Kuting Jr. na panggigipit sa Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng pagkabigla sa publiko at nagbukas ng bagong kabanata ng alitan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na lider ng bansa. Ayon kay Barcoleta, may mga dokumento at ebidensyang naglalaman ng mga hakbangin ni Kuting Jr. upang limitahan ang kapangyarihan at impluwensya ni VP Sara, kabilang na ang pagtapyas ng budget sa kanyang mga proyekto. Dagdag pa niya, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang pahinain ang posisyon ng Vice Presidente sa gobyerno. Mariing inamang itinanggi ng Malacanang ang mga negasyon at sinabing walang basihan ang mga ito. Sa gitna ng kontrobersya na nanawagan ng publiko ng kalindawan mula sa magkabilang panig, marami ang nababahala na ang sigalot sa pagitan ni Kuting Jr. at VP Sara ay maaaring makaapekto sa kayusan ng pamahalaan at sa mga serbisyong inaasahan ng taong bayan. Habang patuloy na nag-aabang ang sambayanan ng mga susunod na hakbang, nananatiling buo ang kanilang pag-asa na mananaingang katotohanan at interes ng taong bayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dating sa nila kay Kong Marcolita eh. Grabe, terror si Kong Marcolita. Lahat ng kagustuhan namin, kinokontra. Eh wala eh. Talagang ang tao may prinsipyo. Kaya nung grandstanding dyan sa Kongreso, pumalag si Kong Marcolita, maniwala kayo sa hindi. Mas ginusto ng taong bayan si Kong Marcolita na magiging senador. Tama yung sinabi ni Kong Marcolita, kung ito yung tingin ng taong bayan sa akin, na ayaw ko na sa Kongreso at sa Senado ako, putangin na, hindi ko kasalanan yan, kasalanan ninyo. O edi, napaganda pa. At marami pang humahanga ngayon kay Kong Marcolita. Tingnan mo si Kapilasar, bubuto kay Kong Marcolita. Alam mo, balikan natin yung sinasabi ni Tatay Digong. Itong si Kong Marcolita, pinahanap yan ni Tatay Digong. Pinahanap. Nung presidente pa si Tatay Digong, hinangaan kasi ni Tatay Digong yan. At nung sinabi ang sabi lang naman ni Tatay Digong, alam mo Marcolita, bilib ako sa'yo. Dahil may prinsipyo ka, naninindigan ka, at hindi ka takot sa oligarkiya. Kaya sabi ni Tatay Digong, gusto ko, maraming Marcolita ang makikita ko sa Senado. Hindi lang siya tumuloy. No? Siguro, right timing ito. Sabi na Teacher Saki, kailangan natin sa Senado si Kong Marcolita, abogado pa man. Right timing ito guys, na binanatan si Kong Marcolita ng mga buhaya sa Kongreso at tamang-tama may paninindigan at nasa tama naman si Kong Marcolita, malamang sa malamang, mas gustuhin ng taong bayan na mayroong kongresistang mayagbol. Sila po, Jeffrey Makaraig, magandang gabi sa inyo. Huwag! Nimal, oh. Sabi ni Emma Shalos, napanood ko yun, Bisdak, pinori siya ni Tatay Digong. Yun nga yun. Wag tayo bumoto ng mga, tangina, parang ako, budoy. Mga kiko. Walang paninindigan. Ako sa akin, guys, pagtatakbo to si Kong Marcolita, pagka-senador, iboto ko yan. Wala naman yan sa line-up ni Bangag eh. Ikis naman si Kong Marcolita talaga. Kasi ayaw ni Bangag ng magaling. Ayaw ni Bangag ng makabayan. Ayaw ni Bangag ng kukontra sa paninisingot-singot nila. O, tingnan mo, bilangin na natin yung kinontra ni Kong Marcolita. PI, ayaw ni Kong Marcolita. PI ni Tamba. Tama ba? Ayaw ni Kong yan. Yung pinag-uusapan, ABS-CBN, ayaw ni Kong Marcolita, si Kong Marcolita yan. ABS-CBN, may share si Tambaloslos. May-ari na yata si Tambaloslos sa ABS-CBN. Malaki yung share ni Tambaloslos. Prime Media, tama? Tambaloslos man yan.
Mukhang, ang nakita ko dito, pinag-iinitan talaga si Kung Marcolita. Oh, si Kung Marcolita ang pinag-iinitan talaga ni Tambaloslos, kasi ang plano kasi ni Tambaloslos, magkaroon ng prangkisa muli ang ABS-CBN. Ang problema, wala mang frequency na available, kaya pinag-iinitan ng SMNI. SMNI. Pinag-iinitan yung SMNI, tanggalin mo na prangkisa. Si Kung Marcolita man nagbulgar sa ABS-CBN, so ang lumalabas, bugbugin mo itong bugbugin mo si Marcolita, terror ito. Hadlang ito sa mga balak natin, tanggalan mo lahat. Tanggalin mo sa lahat ng committee, magiging membro, para magiging ordinaryong mambabatas na lang, tanggalan mo lahat. Ang problema nga lang kasi ang taong bayan, di man nakikinig sa mga buaya. Libre talaga ito, guys. Diba ho? Libreng-libre. Libreng-libre ho ang promotion publicity ni Kung Marcolita na pinutakti, pinagtutulungan ng mga kongresista. Sige nga ikaw, ordinaryong tao. Hayaan mo yung isang tao na ninindigan, may bayag. Hindi umuuyon sa kagustuhan ng mga demonyo ngayon sa Kongreso. Hindi sumasabay sa agos ni Lucifer. Oh, kakalabanin mo ito? No! Kailangan natin itong si Marcolita. Kung tatakbo to, kakampanya natin yan eh. Kung lahat kampo na ni Tambaloslos, anong pag-asa natin bayan? Wala! Siguro ito yung nakikita nila. Tinik ka Marcolita. Ewan ko, napaka-imposible man kung INC, pabayaan nila si Kung Marcolita. Dito na makikita, sa Bisaya pa, dila raway abod, kita ang katag. Sabi ni Virginia Malonzo, pinasikat lang nila lalo si Marcolita at inaapi. At lalo tuloy, naalala ang taong bayan, yung mga sinasabi ni Tatay Digong papuri kay Kung Marcolita. At bumilib ako, bakit nanindigan man yung tao? Siguro binubusalan si Kung Marcolita, hindi kayang busalan. Kasi may prinsipyo. O tingnan nyo ha, sino ba ngayon ang kongresista na bumabangga sa mga ginagawa ng mga timbuaya sa Kongreso? Mabibila na lang sa daliri. Si Kung Pulong, Ungab, di ba? Alvarez, muntika na nga si Alvarez eh. Mawala, isuspindi sa pagiging kongresista. Alvarez, di ba? Bautista, Herrera, meron pa si Herrera. O ito bago, Marcolita. Hindi bago. Bagong galit. Hindi bagong na may prinsipyo kasi doon naman talaga kasi tinitira nga ho eh. Tinitira nga ho niya yung ABS-CBN. Nasaktan yan. Nasaktan si Tambaloslos. Di man makairi talaga yan si Tambaloslos. Yung ABS-CBN, hindi yan makairi. Except na lang siguro talaga, pagtanggalan ng prangkisa ang isiminay, baka iiri pa. Kaya po, ito tuloy natin. Ay, wag mo na yan. Wag mo na, sikreto na yan. Ito. Banggit mo nga, confidential fund yung hinihingi nila ng mga dokumento rin. So, tapos nasa Korte Suprema na rin ito, kini-question, pero gusto pa nilang mauna. Yun na nga. Kasi sasabihin nila, hindi. Sa amin, wala naman kang ganito, sapagkat kahit na nasa korte niya, isa rule namin. Kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga. Correct! Pati yun, hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Puta, ito nga ang gusto kong mangyari. Ito nga yung gusto kong marinig sa isang kongresista. Budget hearing yan. Hindi yan in aid of investigation. Hindi kayo nag-imbestiga dyan. Kaya ang mga luko-luko ba, mga ruko-ruko talaga kayo, mga animal kayo. Kaya tama yung ginawa ni Inday Sara. Hindi ako manunumpa. Sino ba ako? Witness? Hindi ako mag-uot. Ano to? Investigation? Budget hearing, ginawang investigation ng mga ugag. O bakit nagkagano na tayo ngayon? Ang budget hearing, nagiging investigasyon na.
Ito yung dapat maintindihan ng maraming Pilipino na mali-mali na yung ginawa ng mga kongresista ngayon sa budget ni Vice President Inday Sara. Nag-investigate na sila. Ang pag-usapan man yan sa hearing, budget hearing, o okay ba to, Day? Budget mo, Day? O kulang pa ba, Day? Sobra ba, Day? O sige, ito na lang. Tapos. Butangin na, natumbok ni Kong Marcolita, no? Walang nagsabi ganong kongresista. Kung Marcolita, naliwanagan kami. Mga bagito kasi itong mga ito eh. Nako! Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo ng mga bagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista? Nahalata na kasi ni VP Sara, nahihiyain siya. Kasi nga, alam din ni VP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni VP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni VP Sara. Naalala ninyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Ito na. So, hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi ng Vice President, total po ako nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Mayroon pa akong mga opening statement dyan, mayroon pa akong PowerPoint. Ipinaalam ko po sa inyo na ipinaubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. O, pati yun hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Mga bubo kasi! Feeling kasi nila kung investigasyon kong ganun lang, ganito oh. Ganito. Sa bahay na lang tayo, sa bahay. Gusto nyo sa bahay? Mga bagito kasi gustong magiging buhaya. No? Yung mga bayawak, kung gusto maging buhaya kong Dagdag mang budget yan kung grants. Tingnan mo, makikita ninyo ngayon, puro mga bagito. Nagki-question kay Inday Sara. Okay, simplihan na lang natin ang paliwanag. Mas maganda maintindihan po natin ito. Oh. Sabi ng anak mo, Tay, yung gusto kong allowance, Tay, sa isang linggo ay 1,000. Kasi mahal na ang mga bilihin ngayon. Ngayon, Tay, ito yung paliwanag ko, Tay. Tapos, bahala ka na, Tay, kung ibibigyan mo ba ako ng 1,000 or dagdagan mo pa ba yung 1,000 ko. So ngayon, ikaw, tatay, sabi ng anak, ako na bahala Dagdagan ko, babawasan ko. So bakit kailangan ko pang paluin yung anak ko? Tawagin ko yung anak ko, paluin ko. Magpaliwanag ka! Bakit ganito? Sinabi na nga ng anak, bahala ka na, tay. Bawasan mo ba ang dagdagan? So anong gagawin mo bilang isang tatay? So himayin mo yung sinabi ng anak mo. I-check mo ngayon kung kukulangin ba yung 1,000 sa isang linggo. Sa mahalang bilihin ngayon, pamasahe, baon, kung kasya ba. Ikaw na mag-evaluate kasi sabi man ng anak mo, bahala ka na, tay. Kung ano yung ibibigay mo, tatanggapin ko. Di ba ho? O siyempre, bilang isang tatay, i-check mo, i-respeto mo yung sinabi ng anak mo. Dapat nga tatanungin mo pa, nak, mahal man ang bilihin ngayon, nak. Sakto ba to? O kukulangin? Sabi naman ng anak, bahala ka na, tay. O anong gagawin natin? Padapain mo yung anak mo. Paluhurin mo sa munggo. At paluhurin mo sa asin.
para lang ipaliwanag bawat isa. Tanga nga eh. Sabi na nga, kayo na bahala eh. Ano, mag-hearing tayo, mag-imbestiga pa? Oh. Sinabi na ni Inday, bahala na kayo. Kung ano yung ibibigay nyo, hindi na ako papalag. O ano bang pinagumutok ng butsin niyo? Yan lang, simple lang. Respeto lang ang kailangan yan. Tuloy nga, kung... Kaya nga nasabi ko, Mm. kung ayaw ninyo ang tao, at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Correct! Yun ang dapat naming maging ugali. Mm. Yun ang dapat naming maging panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila'y executive. Yung paggalang sa isa't isa, Correct! ay dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang Pangulo, problema na nila yun, Adma. MJ. So, ang akin lamang itinayo doon ay yung nilalabang ko, yung aming pinahalagahan na tradisyon ng opisina ng Vice President. Pag nilatag niya yung kanyang proposal na budget, hindi na pinagtatatanong. Ganun lang kasimple yung gusto ko. Puta, alam nyo guys, simple lang naman yan eh. Galangin nyo. Kung galit kayo kay Inday Sara, dahil mataas pa rin yung rating ni Inday Sara, tiwala pa rin ng tambayan, siguro yung opisina, galangin nyo na lang. Office of the Vice President. Ganun na lang ho siguro. Ang problema kasi, itong mga kongresista, House of Crooks, hindi nila alam yung salitang pagalang respeto. Wala silang ganun. Tingnan mo ang babastos. Susugurin si Marcolita, akala mo sasapakin na eh. No, parang si Trillanes naglalaway, asong ulo naglalaway. Ganun. Parang si Bangag. Ay, iya mo, sasapakin kita. Tuturuin pa niya, oh. Turuin pa si Marcolita, mga ulol. Wala kayong good manners and right conduct. Ang dapat sa inyo, bad manners and right tadyak. Hindi ba nila alam na napanood sila ng maraming tao, tinitingnan ng maraming tao, papalakpak din yung mga ugag ng mga supporter ni Bangag. Oy, gusto ninyo yon? Sinugod si Kung Marcolita, gusto nang sapukin. Hinampas pa talaga. Hinampas pa si Kung Marcolita, ha? Ito ba yung hinahangaan ninyo mga kongresista na binubuli yung isang kongresista na nanindigan lang? Wow! Nilapitan pa talaga, dinuduro, ginaganong-ganunan pa sa harapan. Ang talino ni Kung Marcolita, akala mo hindi abogado, hinampas pa ganun, oh. Yung braso. Kung ako anak ni Kung Marcolita, barangin ko talaga kayo. Sabi ni Ken Simel, nayayabangan talaga ako ni Paduano, akala mo hindi kumakain ng kanin. Kahit na si Acop, Dan Fernandez, Barbers, Diyos ko, yung pastor na matulis yung dila. Dila ko hindi matulis eh, di man ako pastor. Pero itong si Pastor Atras, grabing tulis ng dila. Pastor ba yan, ha? Saan ka nakakita? Kongresista na, pastor pa, bastos na bastos. Gagawin, no? Lah, kung ikaw pastor ka ba, pag pastor ka, ito, salita ng Diyos. Ano ka ng Biblia mo? Magbasa ka. Tapos yung mga nakikinig sa'yo ng mga miyembro ng simbahan nyo, nanood ng hearing, na grabe ginaganong-ganon mo si Marcolita. Dinuduro-duro. Minumura-mura mo nga siguro yun eh. Di ba, Atras? Oh. Wala kayong respeto. Pero, malas ninyo dahil palaban si Kung Marcolita. To. Congressman, siguro bilang panghuli, on a lighter note lang po, dahil marami pong nag-viral na video Lighter sa online. Anong lighter note? Lighter note. Hindi Bago lang natin tayo. pwedeng gawing light ito sapagkat ginawa nilang ito eh. Ginawa nilang skandal itong ang pagkakatanggal ko rito eh. Tingnan mo, ha? Hindi daw ito pwedeng ma-lighter mood to. Ibig sabihin, seryoso. Ibig sabihin,
lalaban si Kong Marcolita sa mga buhaya dyan sa Kongreso. Puta na, ano kayang patutunguhan ito guys? Excited ako dito kasi nandyan na ha. Walang lighter mo dito. So meron pa siyang re-risback ito. Hello po, Ma'am Jinsator, magandang gabi ho sa inyo. Re-risback ho ito. So hindi niya to palampasin. Itong panarantado, tangina, excited ako nito guys. Itong panarantado ng mga young guns, mga bagito, mga buhaya dyan sa Kongreso kay Kong Marcolita, hindi niya ito papalampasin. Gets nyo? Ako, magandang laban ito. Tuloy Kong. Unprecedented ito eh. Yung iba siguro, nakagawa ng pagkukulang siguro. Pero ako, ang ginagawa ko, pinaalala ko sa kanila ang katuwiran. Pinaalala ko sa kanila yung regulasyon namin mismo. Gumagawa kami ng batas. Dapat sana, masinop kami. Dapat kami ang una na magtatanggol sa mga batas na ginagawa namin. Correct. Pero kung kami mismo ang sumisira at lumalabag sa mga batas namin, eh sino magtitiwala po sa amin? Yun ang punto rito eh. Opo, Congressman, kailangan natin ng mga ganyan na klase na talagang maninindigan sa kung anong tama. Paano natin gagawin ito, Admar? Opo. Anong lighter side nito? Hindi, meron lang akong isisingit bago lang tayo matapos dito sa ating usapan po, Congressman. Kasi magwi-weekend eh. Kasi alam natin talagang mabigat itong mga issue na ito. On a lighter note lang, bago lang tayo... Akala ko tatanungin mo ako sa Quadcom eh. Hindi. May Nako, pati Quadcom, bibigyan ni Kong Marcolita. Wala na, seryoso na to guys ha. Tanga, gusto ko to. Pati Quadcom ha. Hindi na rin nagustuhan ni Kong Marcolita. Patay kayo, mga tuwad committee kayo. Lulo talaga kayo. Isa. O di may kakampi na. May kakampi na. Si Bautista, Marcolita, Herrera. Sino pa ba yung iba? Sama si Kong Marcolita, Kong Pulong Duterte. So magiging 4 na ngayon. No? Putang ina, ito magandang laban ito. Hello, Jim Marias, magandang gabi sa inyo. Patay kayo tuwad committee. Di talaga kayo atrasan ito. Yan yung nakaka-excite dito, guys. Tuloy. inis lang ako sa naririnig ko salita sa tabi ko. Hindi naman niya naiintindihan ang pinagsasabi niya. Kong, yung pong lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda ng ngiti ni VP. Ito na, yung sekreto. Si Kong Ungab. Yung si Lirin yung inagaw niya yung microphone ba kasi gusto niya magtanong. Kung Lee ba yun? Wilbert Lee. Gusto niya magtanong. Puntay. Hindi pinatanong Kaya inagaw na lang niya ang microphone. Kaya tingnan natin ha. Abangan natin. Underdog man at least. Naninindigan ang tao kasi ngayon. Alam niyo po, lalo na kayo nandito sa Bisdak Pilipinas, pareho siguro tayo ng hinahanap. Pareho siguro tayo ng hinahanap ng mga politiko na gusto natin makikita na maninindigan para sa bayan. Naghahanap tayo Tama ho ba? Ito yun nakikita natin ngayon. Walang takot May prinsipyo ako. Manindigan ako. Anong mali doon? Wala akong mali. Na ginawa, nanindigan lang ako. So ito na sila. Ito na yung mga taong ito. At mabigat yung sinabi ni Kong Marcolita. Walang lighter side dito. Mabigat yung ginawa nila sa akin. Hindi katanggap-tanggap ito. Unprecedented ito. Ibig sabihin, walang atrasan ito. Tuloy Kong. VP. Anong binulong? naman. Ito. Para hindi malaman ng iba, tatanong mo. So, ibig sabihin, may binulong si Vice President Inday Sara kay Kong Marcolita na sikreto. So, palaisipan, ano ba ang binulong ni Vice President Inday Sara sa hearing na yon? Kasi bumulong Yun ang tanong.
Ano yung binulong? Hindi pwedeng sabihin daw kasi sekreto. Anong sekreto dyan? Sipain si Bangag. Gusto ko yan kung na sekreto kong sipain si Bangag. Sama-sama tayong magsipa sa kanila. O talagang, Siyempre, viral na viral din yun, Kong, sa social media. Dalawa lang nilapitan yung partner. Pero ang nabanggit niya is kumbaga, parang sinabi niya sa press ko na parang kumbaga, wag nang kaya ko na to. Parang ganun yung sinabi niya sa press ko, kung ano yung binulong niya kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Bahala na kayong mag-conclude, pero hindi po pwedeng sabihin sa inyo kung ano binulong niya sa akin. Kong, Panghuli na lamang po, ano pong masasabi ninyo sa isa pong quote na nabasa ko ito kanina sa Facebook Sabi, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men." Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!